Magandang araw mga kapatid. Maraming lalaki ang nagtatanong, ano ba talaga ang hinahanap ng babae? Bakit siya pipili ng isang lalaki at iiwan ang iba? Ang sagot dito ay hindi nakatago sa pera, hindi lang sa itsura, at hindi rin sa kung gaano kakasweet. Ang totoo, maraming babae ang naaakit sa mga lalaking may karakter, disiplina, at kalmadong pagkatao. Ayon sa mga Stoic philosophers tulad nina Marcus Aurelius, Epictetus, at Seneca, ang tunay na value ng isang tao ay hindi nakadepende sa panlabas, kundi sa kung paano niya hinahawakan ang sarili niya sa harap ng buhay. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 truths na kapag naintindihan at isinabuhay mo, kusa at natural na pipiliin ka ng babae. Makinig ka hanggang dulo, dahil baka hindi mo alam na ikaw pala ang nagiging sagot sa hinahanap niya, hindi sa pamamagitan ng paghahabol, kundi sa pamamagitan ng pagiging stoic man. Unang katotohanan, mas pinipili ng babae ang lalaking hindi siya kailangan. Kapag masyado kang dependent sa babae para sa happiness mo, nararamdaman niya na mahina ka. Pero kapag kaya mong maging masaya, kompleto, at fulfilled kahit wala siya, mas lalo siyang naaakit. Sabi ni Epictetus, freedom is the only worthy goal in life. It is won by disregarding things that lie beyond our control. At isa sa mga bagay na hindi mo kontrolado ay kung pipiliin ka ng babae. Pero kontrolado mo kung paano ka mamumuhay ng masaya at malaya. Kapag nakita niyang hindi mo siya kailangan, mas gugustuhin niyang piliin ka. Pangalawang katotohanan, pinipili ng babae ang lalaking kalmado sa gitna ng gulo. Maraming lalaki ang mabilis ma-trigger, konting delay sa text, konting tampuhan, agad silang nagagalit. Pero ang stoic man, kalmado. Hindi siya nagpapadala sa emosyon, hindi siya nagwawala. Sabi ni Seneca, if a man knows not to which port he sails, no wind is favorable. At kung hindi mo kayang kontrolin ang sarili mong damdamin, paano ka pa makakapagbigay ng stability sa relasyon? Kapag nakita ng babae na kahit anong drama, kaya mong manatiling composed, doon ka nagiging rock sa buhay niya. At lahat ng babae gusto ng sandalan. Pangatlong katotohanan, mas pinipili ng babae ang lalaking may disiplina. Kung hindi mo kayang i-handle ang oras mo, pera mo, at sarili mo, paano ka pa niya igagalang? Sabi ni Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Halimbawa, may lalaki na puro nightlife, gastos, at walang direksyon. Meron ding lalaki na kahit simple lang ang buhay, pero disiplinado, nag-iipon, nag-eehersisyo, at nag-i-improve araw-araw. Sino ang pipiliin ng babae? Siyempre yung lalaking may structure at future. Pang-apat, pinipili ng babae ang lalaking may purpose. Kung wala kang layunin sa buhay at siya lang ang mundo mo, madaling mabore ang babae. Pero kapag may mission ka, mas nagiging attractive ka. Sabi ni Marcus Aurelius, waste no more time arguing about what a good man should be. Be one. Kapag nakita niyang may sinusundan kang vision, career man yan, business, o personal growth, gusto niyang maging bahagi ng paglalakbay mo. Ang babae, natural na naa-attract sa lalaking may direksyon. Panglima, pinipili ng babae ang lalaking marunong magkontrol ng kanyang pagnanasa. Maraming lalaki ang alipin ng kanilang urges, sa laman, sa bisyo, sa instant gratification. Pero ang stoic man, marunong mag-control. Sabi ni Epictetus, no man is free who is not master of himself. Kung kaya mong sabihin ng hindi, sa tukso, ibig sabihin, may lakas ka. At yan ang lakas na hinahanap ng babae. Pang-anim, mas pinipili ng babae ang lalaking may sariling isip. Kung lahat ng desisyon mo ay nakadepende sa kanya o sa ibang tao, hindi ka leader. Ang stoic man ay marunong mag-isip para sa sarili niya at marunong mag-decide. Sabi ni Marcus Aurelius, happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. Kapag nakita niyang kaya mong tumindig sa sarili mong paniniwala, mas nakikita kanyang alpha, hindi follower.
Pang-7, pinipili ng babae ang lalaking may respeto sa sarili. Kung hinahayaan mong maliitin ka ng iba, kung tinatanggap mo lang ang kahit anong treatment, nawawala ang value mo. Pero kapag mataas ang standards mo at marunong kang lumakad palayo kapag hindi tama, doon ka nagiging kaakit-akit. Sabi ni Seneca, "It is not the man who has too little, but the man who craves more, that is poor." At ang lalaking marunong igalang ang sarili, hindi kailanman magiging poor sa respeto ng babae. Pang-8, mas pinipili ng babae ang lalaking consistent. Hindi sapat na sweet ka lang sa simula, tapos mawawala din. Hindi sapat na ipakita mong strong ka minsan, pero weak ka rin sa maliliit na bagay. Sabi ni Epictetus, "First say to yourself what you would be, and then do what you have to do." Kapag nakita ng babae na consistent ka sa values at actions mo, doon siya magtitiwala na ikaw ang tamang piliin. Pang-9, mas pinipili ng babae ang lalaking kaya niyang lumakad palayo. Kung handa kang tiisin ang disrespect, hindi ka niya pipiliin. Pero kapag kaya mong lumayo sa isang sitwasyon na hindi healthy, doon ka niya irerespeto. Sabi ni Marcus Aurelius, "You have power over your mind, not outside events." Kapag kaya mong palayain ang hindi para sa'yo, mas lalo kang nagiging valuable. Dahil ang lalaking marunong lumakad palayo, siya ang lalaking hindi natitinag. At panghuli, pinipili ng babae ang lalaking namumuhay ayon sa virtues. Hindi lang ito tungkol sa pera, looks, o status. Ang virtue ng courage, wisdom, justice, at temperance, ito ang essence ng Stoicism. Sabi ni Marcus Aurelius, "Best revenge is not to be like your enemy." Kapag namuhay ka ayon sa virtues, hindi ka lang nagiging attractive sa babae, nagiging inspirasyon ka. At yan ang lalaki na kusang pipiliin ng babae, dahil alam niyang may dignity at integridad ka. Ngayon, balikan natin. Women choose men who don't need them. Who are calm under pressure. Who have discipline. Who have purpose. Who control their desires. Who are independent thinkers. Who respect themselves. Who are consistent. Who can walk away. Who live by virtue. Ito ang 10 truths ayon sa Stoicism. Kung kaya mong isabuhay ang mga prinsipyong ito, hindi mo kailangang habulin ang babae. Kusang pipiliin ka niya, at higit pa doon, pipiliin mo rin ang sarili mong kapayapaan. At tandaan, ang tunay na Stoic man ay hindi nagiging lalaki para mapili ng babae, kundi dahil gusto niyang maging mabuting tao. At dahil doon, mas lalo siyang nagiging kaakit-akit.